Ronald and Hazel Peñano, Chito and Grace de los Reyes. Kay Gretchen Rose Mia, Marion Maghirang, Gloria Thompson, Gloria Mia, Nelson Mia. Sister Amelia Bolos, Bernadette Lucanes, Onyo Catadon. Para sa anniversary na Cesar and Marisol Guevara, Lenny and Noel Cardenas. Para sa mga special intention nina Cesar Mason, Tormon family and loved ones, Maria Teresa Tormon and family, Jean Paul Tormon, Clarissa Agapito, Franz Louis Piachon for the successful Civil Engineering Board exam, Philomena Platon. Para sa mga kaluluwa nina John Wesley Haas, Papa Francisco, Rodante Veron de Flor, Merla Abid, Rodrigo Camilon, Ninfa Camilon, Hill and Mante Mazon, Salvador F. Yorca, Hilda Tapado, Teresa and Eduardo Bernales, Elmer Obiel Sr., Merla Bolongon, Rubilin Prado, Marina Tobio, Gregorio Namba, Eduardo Bolongon, Felicidad Ventura, Restetoto Aquino, Carlos Soriano Sr. and Jr., Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Alma Soriano, Kate Carlin Soriano, Reynaldo Abisado, Elmar Codiamat, Manuel and Luisa Codiamat, Amado and Leonarda Codiamat, Ricardo Agapito, Gloria Bayotas, Pastor Mirador, Ami Merido, Renina Romero, Inocencia Mayo, Cecilia de los Santos Garcia, Rogelio Omoso Sanchez, Eddie Cadu, Ricardo Orola, Erma Orola, Leonila and Rogelio Viray, Isidro and Alodia Olvida, Rosalie Olvida, Artemio Alvero, Rodel Tulang, Marcos Yesril Gregorio Sr., Pancracia Ronald Rubilin, Anita Josephine, All Souls in Purgatory, Vila Bilacson, Lydia Juarez, Fedencia Agimat, Jacqueline Manansala, Manuel Galeon. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, dala ng labis ng kalungkutan, kahinaan at kapos ng pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, papalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng banal ng awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debusyong ito para patuloy nating harapin ang mga pagsubok ng ating buhay ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang,
aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ang ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mong pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanang upang kami ay maligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristong muling nabuhay ay patuloy na gumagawa ng mga kahangahangang bagay upang patatagin ang kanyang sambayanan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga
may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Butihin po o purihin, pag-ibig niya'y walang hali. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihin po o purihin, pag-ibig niya'y walang hali. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po o purihin, pag-ibig niya'y walang hali. Kami ay iligtas, tugusin mo poon. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihin po o purihin, pag-ibig niya'y walang hali. Inilalarawan ni Juan ang kanyang pangitain ukol kay Kristong muling nabuhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan, kaya lagi siyang sumasaatin sa atin, maging sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis, dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinarangal ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo ako. Ako'y buhay ngayon at nanatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sabay-sabay ang lahat, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nakakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihingahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagngiti ang inyong katabi. Tapos sabihin mo, saan ka humahanga? Sa nakikita o hindi nakikita? Humahanga ka ba sa akin dahil nakikita mo ako? O nahangaan mo ako dahil hindi mo ako nakikita, pero nakakarinig ka sa aking mga mabuting ginagawa. Kung sa baga, nagchismis ka, pero ang chismis kabutihan para sa iyo. Okay? Mga kapatid, sa 2 linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, palakpakan natin ang Panginoon. Sa pagpasok na taong year 2000, maraming mga kangahangang bagay na ginagawa ng ang siyensya. No? It teaches about life. It teaches about world. It teaches about universe.
But on the other hand, sa kabila nito, it denies the existence of God. Western world countries, marami silang imbento, mga inventions na humahanga po tayo at nakikita ng ating mga mata, nagagamit ng ating mga kamay at ating ginagawa. Isa na dyan ang mga social medias, ang mga cellphones, na kung saan talagang mapapahanga ka. Pero mayroon ding bad sides and good sides. Dahil kung content creator ka, mapapahanga mo yung iba. No? Pero ang tanong doon, kung maganda ba yung content mo o hindi. Kadalasan, maraming ang nanonood doon sa content na walang kabuluhan. Mapapatawa ka lamang, pero maraming tumitingin, maraming sumusunod, maraming nagla-likes, tapos it feeds up your mind. Kung papanoorin mo yan, sunod-sunod na po yung kasunod noon, na parang sinusundan ka. Hindi ikaw ang sumusunod, ikaw ang sinusundan kung ano ang kagustuhan niyong kaisipan, no? Sa pagpindot na yon. Kaya, doon pumapasok yung maraming mga bagay na hindi ka nais-nais na kung saan nadadala ka. Nawawala na yung oras mo, panahon mo, katatali ka na doon. Kahit sa pagtrabaho, sisimple ka, hindi mo na magagawa, dahil it feeds up your mind, it feeds up your senses. Meron din mga content na kung saan magaganda, pero kukunti lang naman din ang tumitingin. Kukunti lang ang nagkakagusto. No? Dahil hindi gaano impresibo. Kaya mga kapatid, kung mapapansin po natin dito, ang siyensya may mga kahangahangang bagay na ginagawa. Depende na sa atin kung paano po natin gagamitin ang mga produkto ng siyensya na mga kahanga-hanga. Pero sa Ebanghelyo, may mga kahangahangang ginagawa ang disipulo, ang mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yun? Sa unang pagbasa, mapapakinggan po natin ano po yung kahangahangang bagay na ginagawa nila. Nagpapagaling sila sa mga may sakit. Dinala din ng mga tao na kung saan darating sila at ang yung mga masakit pinahiliran nila sa daan at maski man lang anino na madaanan nila gamit ang kanilang anino at madadaanan yung mga taong nasa gilid ay gagaling. Hindi po ba kahanga-hanga yan? Ang kahanga-hanga dito na kung saan sinasabi ang Panginoon ay buhay. Kahit hindi nakikita, naniniwala. Kaya nagkaroon ng himala, nagkaroon ng kahanga-hanga. At karamihan sa atin ay parang si Tomas. Kapag hindi natin nakikita, hindi po tayo humahanga. Hindi po natin dito masyadong naapektuhan pa tayo sa magagandang mga bagay. Dahil hindi natin nakikita. Malakas po yung senses po natin. Kaya kadalasan sa siyensya, mga kapatid, no? Kung ano po yung produkto na kung saan it feeds up our needs, our senses, yun po yung kadalasan na mapapasok po tayo sa pagkakasala. At doon sa pagkakasala, it promotes the culture of death. Death ng yung pananampalataya, death ng yung pag-asa. Bakit? Nawawalan ka na ng malalim na pagninilay kapag may mga problema. Hindi ka na makatiis ng hirap, na kunting hirap. Kadalasan ngayon sa mga content, wala na mga ginagawa yung ibang mga tao. Nagpapakita-kita na lang ng ano-ano. Gagawa-gawa na lang ng content na nagtatanim, pero tumutulong o ano pa man. Pero clips lang po yun. Hindi po yung trabaho. Wala pong dignidad sa trabaho. Kung hindi, para kumita lang ng pera. Kahit ano-ano na lang ang inilagay. Hindi ko tinitira po ito ha. Pero reality po sa buhay na kung saan, doon po sa social media. Nawala na talaga yung dati-rati na kung saan ang mga kabataan ay naglalaro ng pisikal na kung saan nagkaroon ng lakas na magpatuloy sa buhay. Yung hirap, yun po ang nagbibigay sa atin ng katatagan para magpatuloy sa buhay. Pero ngayon, ang mga kabataan, konting tibot lang, sakit na, magagalit na, konting touch mo lang, impulsive na,
Hindi mo na mahahawakan sila dahil naglalaro. I mean, it promotes culture of morality. Immorality. It promotes the culture of immorality, not morality. Kaya itong ebanghelyo na ito ay pinakita sa atin. It promotes the culture of life, not the culture of death. Bakit? Nawala ng pag-asa ang mga tao na ito. Dahil si Jesus ay namatay. Hindi nila alam na nabubuhay. No? Ang nakakita na kung saan si Jesus ay pumapagitna. Takot na takot sila sa mga sundalo na baka sila naman ang hulihin at ipapako sa cross katulad kay Jesus dahil sila ang mga sumusunod kay Jesus. Kaya sila, sa buhay nila, nagtatago sila. Natatakot silang makita, baka hulihin, ikulong, ipapakain sa mga leon at tigre, o ipapako sa cross. Kaya ganoon na lang ang takot nila, pero hindi. Si Jesus ay mawain at mahabagin. Ipinapakita niya na huwag kayong matakot. Ang mga nakakita sa kanya, nagkaroon ng lakas ng loob. Si Tomas na hindi nakakita, hindi gumagawa sila ng imbento kay Tomas, na kung saan si Jesus ay muling nabuhay. Hindi po ito imbento sa writer na ito na si Jesus at until now ay muling nabuhay at ating ipinagdiriwang. Dahil totoong nabubuhay ang Panginoong Jesucristo na kung saan ginagawa ang kwento na ito, ang istoryang totoong karanasan ng mga disipulo upang tayong lahat ay maniwala at sumasampalataya na si Jesus ay ang Diyos, ang Mesiyas na tagapagligtas nating lahat. At dito makikita natin mga kapatid, no? Na saan yung kanilang tapang noong sila ay malakas na kasama si Jesus. Hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon. Sabi ni Pedro, Satanas, umalis ka. Uupo kami, Panginoon, sa iyong kanan at kaliwa. Susunod kami sa iyo. Pero anong nangyari sa kanila? Nung kailangan sila ni Jesus, nung naghihirap si Jesus. Kaya nga pinatibay ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig nung doon pa sa bundok, pero natutulog sila. Dahil ito yung panahon na magagamit sana nila, na makikita nila yung mga kahangahangang ginagawa ng Diyos. Ang kahangahanga ay ang pagligtas para sa kanila, pero hindi nila nakikita yon, yung kahangahangang ginawa ng Diyos. Why? Because sakit sa mata, sakit sa puso. Yung nasasaktan ka, hindi kahanga-hanga yun sa mga tao, na mga ordinaryo na walang pananampalataya o mahina ang pananampalataya. Pero sa mga taong malakas at matatag ang pananampalataya, doon ka humahanga na itong hirap na ito. Kapag nalalampasan mo, kahanga-hanga ka dahil malakas ka. Yung mga problema mo na malalampasan mo, kahanga-hanga ka dahil nalalampasan mo ito. Walang ibang sinusundan mo kundi ang Panginoong Jesucristo. Nangihina ang mga disipulo sa nakikita nila. Kaya sila takot na saan yung yabang nila nung kaharap nila si Jesus. Tayo din sa buhay natin. Kapag malakas po tayo, sometimes hindi natin nakikita yung mga kahangahangang ginagawa ni Jesus. Pero ipinapakita ni Jesus sa panahon na kung saan ikaw ay nanghihina. Doon mo makikita ang kaniyang kahangahangang mga ginagawa sa buhay mo at sa buhay ng iba. Dahil nalalampasan nila at malalampasan mo. Kaya doon pumapasok ang banal na awa ng Diyos. Sa ikalawang linggo na ito, ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Sister Faustina Kowalska ang kanyang banal na awa. And we are now Filipinos that our country is consecrated in the divine mercy. Ang ating Panginoong Diyos. No? And it is very beautiful, mga kapatid. Naawa ka. Sometimes, tayo, hindi po inferior na meron tayo bilang Pilipino na nagpapakaibaba at inaapakan. Kung hindi, bunga po yon ng ating pananampalataya dahil naintindihan po natin. Huwag po natin gagamitin yung too much na inferiority
na naging insecurity. Pero kung titingnan po natin yon, oo, by psychology, inferior po tayo sa iba. Dahil nilook down po tayo. Pero hindi, that is form of humility. Ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng chismis. Ayaw mo ng makasakit. Kaya, ini-embrace mo yung sakit. Ini-embrace mo yung hirap. Ini-embrace mo yung sakit. Di ba kahanga-hanga po yan? Kaya mga kapatid, ang divine mercy, the divine mercy is a fruit of unity, of love, of God and our neighbor. The fruit of peace. Yung sinasabi ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Yun yung banal na awa. Dahil ang banal na awa, mga kapatid, ay nanggagaling sa Diyos. Sa lahat ng meron tayong sakit at hirap, naging malakas po tayo dahil sa awa ng Diyos. Because we are imprinted, or our image is imprinted in the heart of God. All our image, we as human, our names are written in the palm of God. That is from the book of Prophet Isaiah. Alam ng Diyos kung ano ang iyong hirap. Alam ng Diyos kung ano ang iyong sakit. Kaya alam ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan. Dahil ang banal na awa ay ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Sister Faustina Kowalska para sa mga makasalanan at nawalan ng pag-asa. Minsan nawawalan po tayo ng pag-asa, hindi sa ating pagkakasala, kundi nawalan po tayo ng pag-asa dulot ng kasalanan ng iba, kaya ikaw ang naghirap. Hindi po ikaw ang nagkakasala, kaya nawalan ka ng pag-asa. Kung meron man, bumalik ka sa Diyos dahil may banal na awa at patatawarin ka ng Diyos. Pero karamihan na ngayon ay nawalan na ng pag-asa, dulot na ng gyera, dulot na ng violences, mga iba-ibang walang kakwintang-kwintang paghihirap para sa mga tao. Saan po yun nagagaling? Invention of what? Science. That we are powerful. Sa mundo na ito, ang ipinapakita, kung anong meron ka, material, that is a power. Names, that is a power. But for God, what is power? Love, mercy. Yun po yung power. Saan nagagaling yun? From the divine mercy. Kaya mga kapatid, si Pope Francis sa buhay niya, kahit mataas ang kanyang sahod, alam naman ninyo, sa social media, mas pinili niya na mabuhay na karukahan. Saan siya na inspire? By St. Francis of Assisi. Saan ka na-inspire si St. Francis of Assisi sa kanyang karukahan? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung ipapakita natin, gagawin natin ang awa sa mga nangangailangan ng awa, tunay na masasabi natin, buhay ang ating Panginoong Jesucristo araw-araw. At muli siyang mabubuhay dahil sa iyong awa at pagmamahal. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak niya sa Kabayang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilig. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Namatay tatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa amin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumula pa rito at umubong sa nangangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, walang hanggan ang iyong habag at kagandahang loob. Puspusin mo kami ng iyong dakilang awa ngayong itinataas namin sa iyo ang aming mga pagsusumamo. Ang ating tutugon, mawaing Diyos, linggin mo kami. Maawain Diyos, linggin mo kami. Para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni Papa Francisco, kahalili ni San Pedro at pastol ng aming simbahan, dalangin namin ang buhay na walang hanggan, ang kaligayahan at kapayapaang walang kapantay na iyong ipinangako sa lahat mong tapat na anak at masigasig na lingkod. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga mamamamayang nagdurusa at nahihirapan. Maging mahusay nawa silang kasangkapan ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid naming naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inaasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawain Diyos, linggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na awa. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng aming kagalakan ngayong nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Naalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binigyan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mahamong tupa na tumubos sa amin lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng pampuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Isinahod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng dalang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay ng bibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, aldo naming obispo at nagtanang kaparian at laiko. Lalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pagkinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pili namin kami niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be repeated. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayaan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piking na Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish Announcements, April 27, 2025. The Book of Condolences will be available near the parish office from Friday, 25th April to Sunday, 27th April for those who wish to write their sentiments. According to the instruction of Bishop Aldo, all communities are requested to postpone festivals and festivities during the mourning period until the 1st of May. The English Holy Hour will be on 2nd May, the first Friday, from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. As for the Vicariate guidelines, common baptisms are conducted on the third Thursday of each month. Private baptisms are not encouraged. May is the month dedicated to Mother Mary. Let us spread the devotion of praying the Rosary in our families. The Holy Family Co-Cathedral is organizing a pilgrimage to Medjugorje from 5th to 12th of June this year. The cost will be 330 kD and 20 kD for the visa. Those interested may inquire, register, and make payment in the parish office on or before the 9th of May. You are strongly encouraged to join this spiritual enriching experience. Only limited seats are available. Additional announcements. Ang El Shaddai Prayer Partners Foundation International Kuwait Chapter ay inaanyayahan ang lahat para sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na gaganapin tuwing araw ng Biyernes sa mga sumusunod na petsa. May 2, 16, 23, 30, June 6 at 30 sa Holy Family Hall sa ganap na alauna ng tanghali. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, ay kontakin ang numerong naka-flash sa screen. Ang Philippine Embassy Kuwait ay nananawagan sa lahat ng rehistradong botante na makilahok sa online voting para sa 2025 Philippine National Midterm Election. Ang voting period ay hanggang sa ika-12 ng Mayo 2025. Ang mga botante ay kinakailangang makapag-pre-voting enrollment muna bago makaboto. Ihanda rin ang inyong mga passports para sa pre-voting enrollment. Ang pre-voting enrollment ay maaaring gawin hanggang May 7, 2025. Ang Enrollment and Voting Assistance Desk sa Embassy ay bukas para i-assist ang mga botante mula alas 8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon, araw-araw hanggang May 12, 2025. Mula naman May 1 to 6, ang nasabing assistance desk ay bukas hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa atin ngayong gabi. Dito sa commentators, sa Kristan, lady ministers, technical team, SOCOM, service team, at sa inyong lahat, maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pangapalan ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep
may show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng kapayapaan at awa ng ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa pardon.